Hello mga ka-DIY, so welcome back ulit sa YouTube channel natin. Bali, mayroong ginagawa tayo dito mga ka-DIY, i-share ko sa inyo. Bali, ito ay double door na Electrolux. Ang problema nito ay walang power. Ito yung common na board talaga ng Electrolux na double door, no frost type. Inverter. Non-inverter yung kanyang compressor pero inverter yung bandang itaas. Inverter type, so no frost siya. Ito yung board ng Electrolux na double door. So ganito yan ang itsura. Mamaya pakita ko sa inyo mamaya. So ganito yung itsura ng double door. Yan. Ito yung Electrolux na sample. Ito yung board na original niya. Pero hindi yan kasi ginagawa natin mamaya sa hotel. So papakita ko na lang sa inyo mamaya, no. So focus tayo dito mga ka-DIY sa board. Ang problema nito ay walang power. So pag walang power, ang madalas na bumibigay ng mga parts. So ito yung mga madalas na bumibigay ng parts ng Electrolux. Itong resistor na to, ito siya. Yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan, ang apat na yan na resistor, yan ang bumibigay. At saka itong kanyang main na switching IC, ito. Yan, ito yung bumibigay na parts kapag sa Electrolux na ganitong klase ng board. So sirain talaga yung ano nito. Sirain yung resistor nito na dalawa at saka itong main natin sa switching IC sa primary na side. Ito yung primary natin. Ito naman yung secondary na punta dito. Ito yung secondary natin na voltahe. Yung 12 volts, 5 volts natin. So dito natin makikita yan sa secondary out na. Dito yan. Walang supply yung secondary, ibig sabihin may problema itong switching IC or itong resistor na to. Yan. Tatlo sila yan, isa, dalawa, tatlo. So, yan lang naman natin i-check kapag walang power yung Electrolux na double door. So, at least alam nyo na kung paano mag-trouble. So, tinuro ko na yung mga parts na dapat yung i-check. So, base na rin ito sa ating nadaanan ng mga repair na ganito. So, nilagyan ko muna yan ng AC para malaman natin, na abang tayo ng secondary kung meron siyang output. So kailangan meron tayo makuha ang 12 dito or 5 volts na ma-receive sa mga kapasitor niya. At yan ang dalawang supply niyan. Saksak muna natin dito. Saksak muna natin. So may AC input na yan. Tekta rin natin. Yan. So check na itong AC input dito. So meron tayong na-receive na 300 volts, 200 volts pala. Yan, pumapalya yung dun, yung supply. Yan, ito pala. So ulitin muna natin yung wiring kasi pumapalya yung natin tester. So ulitin natin, lipat tayo sa AC. So pansensyahan nyo na kanina kasi maluwag yung ating wiring. Check natin yung input niya na AC yan. Meron tayong nakukuha ang 200 volts. So dito maluwag lang yung natin. $203 volts lang nakuha natin sa input sa AC yan. 200, meron tayong supply na 200, dapat 220. So medyo mababa yung ating supply dito ng kuryente. So okay lang yan. Tapos dito tayo mag-check sa secondary, yung tinulok ko kanina na mga kapasitor. Dito kailangan meron tayong ma-receive dito sa secondary na supply. Pero pag wala yan, so doon tayo mag-focus sa switching. Ito yung ating kapasitor. So ito yung kapasitor ng secondary, nasa 12 volts ito or nasa 5 volts. Basta meron tayong ma-receive dito na voltahe galing sa secondary natin, galing sa primary papunta sa secondary natin. So ito yung secondary out na. Tingnan natin, walang power. Walang voltahe yung secondary natin, Yan, kasi filter capacitor yan dito. Yan, capacitor yan dito. Sa tatlo na yan, kailangan meron tayong ma-receive dyan sa supply. Pag wala yan, ibig sabihin sa primary ang troubleshooting natin. Check tayo ulit dito sa pangalawang kapasitor. Ito siya. So walang supply yung ating secondary.
Kahit sa part ng 12 volts, so wala. So ang gagawin natin ngayon is i-remove natin yung IC na to. Pero titingnan nyo muna bago nyo i-remove yung IC, check nyo muna yung supply dito ng kapasitor. Yan. Kung may na-receive kayo dyan na voltahe na at least 300 lang, at least 200 o something sa main filter capacitor. So 270 volts DC. So wala nag-open na resistor, so dito tayo sa likod. Yan, remove natin tong yung pinaka-regulator natin, pinaka-switching IC natin ito. At lagyan natin ng 4 wires kagaya nito, naka-set up na yung 4 wires ko kanina. Yung ganito. 4 wires lang natin. Yan bali, hindi siya pwedeng i-direct 12 volts yung supply dito. Kailangan i-modify rin yung 4 wires kagaya nito. Nakaangat yung optocoupler natin, Bali, nakaangat yung optocoupler, ganitong setup. So, ang original talaga niyan is ganito yan. Sa mga beginner kung paano kabit ng 4 wires sa ganito. Yan. Bali, sa original, niyan, original is ganito, kompleto pa siya, hindi pa natanggal yung wire. Yan, ganito yung itsura ng module. Pag hindi pa na-modify, nakadikit pa yung dalawang wiring ng blue at saka yellow sa positive at negative natin. Yan. Yan, bali walang nabago dito sa itim at saka pula natin, at saka dito sa itim at saka sa pula walang nabago. Pero dito lang tayo magbabago niyan. Ito yung original, so hindi pa natanggal yung wiring. Tatanggalin nyo yan at saka ihang yung ating optocoupler. Ito yung original. Pag minodify na natin, ganito yung mangyayari. Yan, nakaangat yung ating yung optocoupler, inangat ko na, tapos nilagyan ng wire na dalawa. Yung may bilog na yan, yan yung anode, at cathode naman yung sumunod. Yung may bilog na yan, natanda ito. Yan yung lagyan natin ng ng wiring, yung anode at cathode. Yung may bilog sa itaas, yan ang anode, at sumunod naman yung blue naman na wiring is cathode naman yan. So tatanggalin natin yan, gagawin natin ganito. Yung itong original niya ay magiging ganito na rin. Yan, tapos tatanggalin natin yung optocoupler na to, tatanggalin natin yan, at tatanggalin natin yung main IC nya sa switching. Okay, so tatanggalin ko lang para ma-modify na natin. Kapag wala tayong IC na mahanap nito, so ito yung sagot. Okay, so i-set up ko lang dito para mapagana na natin. So yan, bali tanggalin na natin to muna. Tapos yung IC. Tapos tanggal off to. Tapos yung gagawin natin is yung modify na ito na yan. So lalagay natin yung positive.
Yung negative muna, ito, negative. Sa main filter capacitor ng primary, ito yung power supply natin, input ng line at saka neutral. So ito yung part ng power supply natin sa primary. So ito yung secondary out natin. Silalagay natin sa main filter itong ano, negative dito. Negative yan. Dito ilalagay yung negative. Sa may jumper kasi yung negative na to, kung susundan natin, yan o. Nag-jumper din siya dito, yung jumper na yan. Ito yan. Yan, kaya yung negative na to, na side ay connected dito sa jumper. So dyan tayo maglalagay ngayon ng ano, ng negative natin para mas malapit yung wiring. So ito. Yung negative wire ito. Tapos itong sa ano, bandang snubber circuit natin. Ito yung snubber circuit. Yan ito. Sa part ng primary kasama yung ito palagi magkakasama yung diode. Yan, diode, tapos capacitor at saka isang resistor. Yung tawag dito ay snubber circuit. So magkakasama palagi ito. Yung capacitor minsan naging kulay pula. So iba-ibang klase ng capacitor ginagamit. Yung resistor din naman iba-ibang klase din ang ginagamit nila. SMD or yung mga ganito type. So ito yung tatlo na palatandaan na kabitan ng 4 wires ng positive. Kasi kung susundan ito sa coil, so hindi mo masundan yan. Pagka sa pagtagos ng negative papunta ang kabilang coil. So dapat dito mo ilagay na lang dito. Bago mag-positive ng diode, so dapat dito ilalagay yung positive. So yan ang pag-convert dito. Lalagay natin yung positive. Basta sundan nyo lang itong video mga ka-DIY, so alam nyo na magkabit yan kung paano. Ito kasi ang palatandaan ng tatlong piraso na to, resistor, capacitor at saka diode. Yan yung mga palatandaan ng kabitan ng 4 wires. O ano, pinaka snubber natin, snubber circuit. So doon natin papadaan sa ilalim. Dito natin ilalagay dito natin ilalagay bago pumasok na positive. So dito muna ilalagay yung ano, yung connection dapat to. So sa ilalim na lang natin ilalagay. Bali dito na lang natin sa ilalim ilalagay yun. Dapat dito kung dumikit sana, so dito na lang. So dito na lang yung sa ilalim ng diode natin ilalagay. So ito yun. So next na ilalagay natin ay yung optocoupler. So ito na, dapat nakadikit yung optocoupler natin ganito. Yan yung may tanda na bilog at saka dito sa may tanda din na bilog, yan o. Yan ganun lang natin yan o. Nakaharap lang silang dalawa. Yan yung may tanda, yung anode ay para din dyan sa tanda din sa anode din. So ilalagay natin yung kulay dilaw kasi yung wiring ng anode ay yung dilaw. Yan. Ilalagay natin to sa secondary out ng ano, sa secondary ng optocoupler. Dito. Yan, tapos sinangin na lang natin. Yan. Pagkatapos naman yung kulay blue na naman ay ilalagay na lang natin dito sa cathode. Yan. Okay. Tapos sinangin na lang natin. So ganyan lang yung setup natin, no. Ayan. Yung negative at yung
Positive natin ito. Sa gitna ng chopper transformer, positive yan. 1, 2, 3 dito sa 2 ng chopper natin dito. Okay. Okay, so saksak muna natin. Subukan natin kung may power na. Ito na. So yan, bali tumunog na yung ano, pinaka-buzzer natin, no. Yan, bali tumunog na yung pinaka-buzzer na ng ating board. So ibig sabihin may power na to. So balik rin natin, check natin yung supply. Yan, bali yung supply nito is 12. Dito na part 12 yan. Yan. 12 yung 12 volts natin ay bagsak sa 10 kasi susupply yan. So yan ang rated na voltahe siguro ng board na to, ng output yan. Yung 10 volts. Ito naman yung dalawang 5 natin. Ito yung 5. Yan, 5 volts yan. Yan. Tapos ito naman yung isang 5 pa. Bali dalawang supply ng 5 volts. Ito. Yan, 5 volts. Yan o. Okay, so may supply na at buhay na yung board. So ganun lang. So ikakabit namin ito mamaya-maya lang. Yan. So ayos. So ayan mga ka-DIY, bali nagawa na natin at nagkaroon na siya ng power. So observe na lang tayo mga ka-DIY at lumamig na rin yan. So hanggang dito lang ating video mga ka-DIY. Hindi ko kaya agad nakunan ng buong video ito. Maraming salamat at paalam sa inyong lahat. Bye bye.